It's significant, Cheryl, kasi yung survey na kinonduct namin September 30 to October 4 of just this year, very recently, with 1,200 respondents, ang margin of error is plus minus 3%. So pag more than 3% ang binaba, that is significant. And yung performance ratings nga ng VP natin, ay bumaba from 82 to 70, that's 12%, that's significant. Although it can be said na siya pa rin yung pinakamataas yung performance rating and trust rating sa mga top government officials. Pero of course, yung pagbaba is something that should be, there's a reason for it. And we could point to some possibilities. Although hindi naman namin tinanong yan sa survey, ang tinanong lang natin yung performance and yung trust ng mga top government officials. Saan pong lugar pinakamababa yung satisfaction at trust ratings ni VP Sara, or saan po siya malaki yung ibinaba? Well, actually pinakamababa sa performance niya is Balance Luzon. It's 62. Bumaba siya from 74. And sa NCR, it's at 65. Bumaba siya from 73. So hindi naman double digits yung binaba sa NCR. Pinakamalaki yung binaba sa Visayas from 90 to 74. This is significant, pero as we mentioned, 74 is still a fair number. That's still 7 out of 10 Filipinos. And ganun din sa different social-economic classes, may pagbaba din na nakita especially sa E, bumaba siya ng 22%, and sa ABC, bumaba siya ng 19%. Ginawa po yung survey kasabay ng issue ng confidential funds, Yun na, kinabit na. kay VP Sara. Kinabit na. Malaking, sa tingin po natin, ito nga po ang naging malaking factor ng pagbaba ng kanyang ratings. It's very possible kasi pag titingnan natin yung trends, Cheryl, yung nangyari dito sa Congress, yung discussions there peaked during the end of September and start of October. So talagang na-capture siguro na survey period ito, and it could be a factor. It's likely a factor doon sa naging effect sa survey respondents natin. That being said, itong mga numbers, they are elastic, meaning hindi naman permanent itong mga trends nito. In the same way sa school, pag may estudyante nagkumo siya ng exam at mababa yung grades niya, pwede pa rin siya makakuha ng mataas na grades sa next semester pag nag-aaral siya. So for our cabinet officials, for our administration, I think part of it is syempre yung medyo mahirap din yung buhay ngayon, and pag nag-bounce back naman yung economy natin. Alam mo, ganito kasi yung ginawa nilang propaganda diyan sa confidential funds. Halatang halata eh. Ngayon, talagang dito ine-emphasize ng mga media, hindi ko alam kung bakit, siguro talagang alam mo na, media hawak nila ngayon eh. May media noche na kagad, ang aga-aga pa lang. Feeling ko talaga ang ginawa dito sa binanatan yung confidential funds. Kasi tandaan ninyo, ano ba ang konteksto niyan? Ang konteksto niyan, tayo ay naghihirap. Pahirap ng pahirap ang ating bansa. Inflation, di ba? Kitang-kita naman po natin. Tapos, nagmamahal na nagmamahal mga presyo. Kaya nga, pansinin ninyo, hindi na usapan ng bigas ngayon eh. Yun talaga ang problema dyan. Mahalin na bigas, mahalin na gulay, yung mga pagmamahal ng presyo. Hindi na ngayon yan ang pinag-uusapan. Ginawa nila para ma-divert yung problema na nadadanasan ng bawat Pilipino. Parang ang dating, kaya tayo nauubusan ng pera, kaya walang tulong na nagagawa ang gobyerno dahil sa confidential funds ni VP Sara Duterte at ng buo niyang opisina, ang DepEd at ang OVP. So sa tingin ko, yun yung kwento. Yun yung kwento na gusto nilang ipakita sa tao. Naghihirap, hindi kasi masolusyonan yung paghihirap, hanap sila ng dahilan kung bakit naghihirap. Instead na ang dahilan ng paghihirap ay dahil sa smuggling, dahil sa korupsyon, ang itinuro nila ay etong si VP Sara Duterte, yung confidential funds.
So parang yan ang in-emphasize nila. Na kaya tayo naghihirap kasi sa taas ng confidential funds. Hindi ho nila naisip na ang bilyong-bilyong extraordinary fund ng Kamara ang talagang nagpapahirap. Hindi ho nila pinaliwanag na ang talagang nagpapahirap sa Pilipinas kung hindi ho yung mga kickback ng mga congressman sa mga proyekto ng DPWH at nung kano-ano pang ahensya ng gobyerno. Na alam naman po natin at alam naman po nila yan sa ground na ang laki ng kinikita ng mga kontraktor na sino ba ho yun? Marami sa kanila kaibigan ng congressman. Yung iba sa kanila kamag-anak, minsan asawa pa. So ibig sabihin lang, yun ho talagang dahilan kung bakit naghihirap ang Pilipinas. Yung korupsyon. Hindi ho yung confidential funds ni BP Sara Duterte. Paano manghihirap magkano lang ho ba yung confidential funds ni BP Sara Duterte na ginagamit naman sa tama dahil nga siya ho ay Vice President. Hindi naman po siya isang senador lang o sekretary lang. Siya ho ay Vice President at Secretary. Okay, sabihin na nating hindi may paliwanag kung saan. Kasi yan nga ho ang ibig sabihin ng confidential funds eh. Hindi pa pwedeng ipaliwanag dahil ginagamit nga ho yan sa confidential. Ano ibig sabihin nun? Maaring panunuhol ng ilang mga nagbabalik loob sa gobyerno para maturo ang kuta ng mga damonyo. Di ba? Yan ho ang dahilan yan eh. Kaya hindi ho may paliwanag. Pero tanungin ko kayo, yung extraordinary fund ba ng mga congressman ginagamit para mapugsa ang mga kalaban ng bayan? Hindi naman po eh. Sa katunayan, yung extraordinary fund nga ng ilang mga congressman, pinopondohan pa ang salot sa lipunan. Di ba? Kalaban ng gobyerno, pinopondohan pa nitong ilang mga kongresista nating makakaliwa. So yun o ang dahilan talaga. Ang hindi ko maintindihan dito, ang packaging sa media, para talagang si BP Sara Duterte ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari dito. Wag ho tayo magpapalin lang. Diba? Wag ho tayo magpapalin lang dahil hindi ho yan. Yan o kasi kung yan ang pala problema, di mas malaki naman ng confidential funds ng presidente ng Pilipinas. Bilyon-bilyon. Diba ho? So anong ibig sabihin nun nito? Tandaan natin, Vice President ho yan. Hindi ho yan ordinaryong opisyal ng ating bansa. Yan ang talagang tunay na rason. At kitang-kita naman natin ang packaging ng ilang mga media. Di ba? O sabi nitong isa, yan. Ang problema daw kasi hindi sumasagot daw. Problema kay Sara tahimik. Iba pa mag-explain para sa kanya. Wala namang mangyayari pag inisnab niya. Alam mo, kasi sabi nga, less talk, less mistake. Ako naniniwala ako doon eh. Kaya nga kita nyo ginawa ni Marcos during the campaign. Less talk, less mistake. Let the proper people defend him. Ako naniniwala ako doon. Tama din naman nahimik siya kasi it will not look good. Lalo na ngayon na panay ang banat sa kanya. It will not look good kung siya ibabanat ng harapan. Baka maging andating pa nun. Alam naman natin mga Pilipino, alam ko na kagad ipapackage yan. O, kita nyo na, defensive. Yan na naman sasabihin ng mga tanga-tangang... Ay, mali. Yan pala yung sasabihin ng mga bayarang vlogger. Nitang baluslos. Sasabihin na naman, defensive yan, defensive. O, kita nyo na, o. Sabi ko sa inyo, guilty yan eh. Diba, ganyan na sasabihin kagad eh. Naku, eto. Eto panoorin nyo ito Ito yung magandang paliwanag na actually,
coming from the inside. Ito ang pinaka merong karapatan magsalita. Kasi tandaan nyo, unit team ito. Si Roque. Ang ganda na sinabi niya dito Panoorin nyo, ha? Bumaba po ang survey score ni Vice President Sara Duterte at ang overall ratings naman ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Okta Research. Ano bang nakikita mo sa dynamics, attorney, ng latest survey ng Okta? Well, lahat naman po, ang presidente at ang vice-presidente ay bumaba. Bagamat mas malaking binaba ni BP Sara. Bakit? Kasi kasapi siya ng administrasyon. Siyempre, yung pagbaba ng trust at approval rating ng presidente, dala-dala rin ni Inday Sara. At siyempre, hindi naman natin makakaila na yung mga pagbato laban kay Inday Sara na mga hindi makaantay na eleksyon ay nakaapekto rin. Pero naniniwala naman ako na ang pagkakamali ng mga bumabato kay Inday Sara, napakatagal pa ng eleksyon. Kahit anong mangyari, makakabawi pa si Inday Sara dahil meron pa siyang mahigit kumulang 4.5 taon para makabawi, no? Ako, agree ako dito sa unang point ni Roque. Agree ako, pero medyo disagree din ako. Tama na maaaring makabawi pa si BP Sara Duterte sa pagbagsak ng kanyang ratings. Tama yon. If she will hit the right button, sabi nga Bakit to? Kasi tandaan mo natin na ang isang teorya na nangyari na noon o isang facts pala na nangyari na noon, hindi na pala theory yun, facts na pala yun, yung kay Binay. Tandaan nyo at that time, ang taas-taas ng ratings ni Binay, siya na talaga Kung babalikan nyo yung kasaysayan ng Pilipinas, si Binay na talaga ang next in line. Parang ganito, parang ganyan, hanggang halos inaraw-araw siya ng Aquino administration. Pinagtatanggol siya ng mga masa, si Binay. Walang biro, pinagtatanggulo siya ng masa noon. Pero kahit papaano, naka-apekto yung araw-araw ng pagbabanat sa kanya sa 6 na taon ng mga dilaw. Although, wag din natin isang tabi na medyo may katotohanan yung mga banat kay Binay. Okay? Merong mga may punto, ika nga. Hindi ko naman sabing gawin katotohanan kasi hindi pa naman proven sa court yung iba. Yung iba, meron na. May punto. Kay BP Sara kasi, yung mga banat sa kanya, it's all haka-haka. Walang proven na bakit ganito. O kaya, actually, yung banat nila na confidential funds ni BP Sara bilang mayor ng Davao noon, medyo nakasama pa nga ho yun sa propaganda. Bakit to? Kahit malaki ang confidential funds ni Mayor noon, Sara Duterte, maganda ho ang response ng tao sa mayorship ni Sara Duterte. Wala hong magsasabi doon sa Davao no na ayaw nila. Kung yung mga addict lang at saka mga kriminal lang ang magsasabing ayaw nila at mga rebelde lang ang magsasabing ayaw nilang pamumuno ni BP Sara Duterte noon. Pero noon, talagang malaking factor yung, di ba, pinaliwanag nga ni Tatay Dian, sabi ni Tatay Duterte, dahil dyan sa confidential funds ng bilang mayor ni BP Sara Duterte, marami ho dyan ang nagbalik loob sa gobyerno. Ngayon naman kasi, dyan naman talaga ginagamit yan Sa rewards, dyan ho ginagamit yan. Tandaan ninyo, yung ikinuwento, ewan ko kung naalala nyo pa yung kinuwento ni Palparan, ni General Palparan noon, di ba? Kinuwento niya yan sa amin, ni Mocha noon na isang ginagawa nila noon to somehow counter yung mga NPA, yung society, kung saan, o yung mga barabarangay, kung saan doon nagpupunta yung mga gagawin nilang maunlad yung barabarangay, aktibo yung barabarangay, para pagpunta ng NPA doon, yung propaganda hindi papasok. So, ganun ang ginagawa ng confidential funds. So, malaking bagay ho. Ang inaano dito natin, sana this time, gawin ni BP Sara Duterte, kahit papaano, sana, ako naniniwala ako, tumahimik siya, pero kahit papaano dapat naglalabas sila ng facts. Or else, alam mo naman Pilipino, marami ang gullible.
Yun ang katotohanan po eh. Marami sa Pilipino, basta-basta na lang naniniwala. O basahin natin to sinabi ni Jocelyn Flores. Ay Banat, I think they lost trust in Sara kasi hindi maramdaman ng tao na may ginagawa siya para masolusyonan yung obvious na problema like prices ng basic commodities. Actually, tama ka dyan. Ang problema lang dyan, madam, dapat may nagpapaliwanag na hindi si VP Sara Duterte ang sasagot sa problema ng pagtaas ng basic commodities. Vice President po siya, hindi po siya presidente. So, actually, may punto si Madam Jocelyn dito ha. May punto siya na yaan ang nararamdaman ng tao kasi ang tao minsan hindi alam yung job description ng mga opisyal. Basta na lang sisi. Hindi kasi siya yung Vice President. Wala ho sa Vice President ang solusyon para bumaba ang bilihin. Nasa presidente ho yan. Ang Vice President, ang trabaho lang po niyan, una, mag-antay na may mangyari sa presidente para palitan niya. Okay? So, ang trabaho ng Vice President. Pero, since siya ang sekretary ng DepEd, dapat masolusyonan niya yung mga basic na problem ng DepEd. Doon yun dapat ang focus natin. 'Di ba? Maganda ba ang programa niya sa DepEd? Naaayos niya ba yung sahod ng mga... Kasi tandaan ninyo, naging problema yan yung election. Naging problema na hindi nabayaran yung ibang mga teacher. So dapat yan ang kanyang masolusyonan. Na siguraduhin niyang talagang mabayaran, mabigay yung mga bonus ng mga teacher. At maganda nga kung ako sa kanya, kung ako kay Vice President Sara Duterte, hindi ko alam kung paano niya gagawin. Although, iipitin niya ng kamera, sigurado ako. Iipitin ng kamera yan. Pag-iinitan ng kamera lahat ng gusto ni VP Sara Duterte. Pero sana, ipaglaban niya yung mga guro. Itaas ang sahod ng mga guro. Kasi pagyaan na itaas niya, kahit kinokontra siya ng kamera, ay malaking bagay po yan. Sigurado ako, babalik ang kumpiyansa ng mga, alam niyo naman ng mga guro natin medyo sila ho ang, ewan ko, matatawag kong underrated sa Pilipinas talaga, yung mga guro natin. Kasi tandaan ninyo, di ba lagi sinasabi, ang pag-asa ng bayan ng kabataan, may punto. Pero hindi ho yun ang kumpletong kwento, di ba? Ang tunay na pag-asa ng bayan ay yung matitinong kabataan at lalong-lalo na yung mga nakapag-aral na kabataan at mga hindi tangang kabataan. Tama, mali. Paano mangyayari yun? Kung may mga teacher tayong tanga. Sorry ha, hindi ko sinasabing lahat, okay? Kaya nga sana may angat yung antas Kasi tandaan nyo, bakit ko naman nasabing may mga tangang teacher? Meron po kasing mga teacher talaga na-stick na sa lumang paraan. Kasi dapat pag ikaw ay guro, alam ko ho ito, bakit to? Ang buhay ho ng nanay ko ay guro. Bata pa lang po, unang pasok niyang trabaho, teacher lang siya hanggang inabot niya ang maging university dean ang nanay ko po. Hindi ho siya dean ng isang college lang, university dean po siya. Yung buong universidad, siya po ang dean. So, ginapang niya yan mula sa pagiging guro. Hindi ho yan pumasok ng dean na kaagad. Guro ho siya. Kaya alam ko. And I know, paano nangyari yon. Alam niyo kung paano nangyari yon? I remember my mom, nag-aaral pa ho siya sa gabi. Kahit siya ho ay profesor na, siya ho ay nag-aaral ho siya para umangat. Para may bagong karunungan. Kasi kailangan yun Importante yung ganyan Alam nyo, may problema kasi sa ibang mga guro. Hindi ko naman nun nilalahat Yung mga abusadong guro lang. Marami ho dyan matitino. Iilan lang yung abusadong guro dyan Na sa totoo lang, minsan mas matalino pa estudyante. Yun ang totoo Mas matalino pa ang ibang estudyante kaysa sa guro. Nakakalungkot. Kaya nga ako bilib. Totoo ito, walang biro. Sabi pa ni Abby Dimaano, naabutan ko si mami mo sa JRU nun. Ay, salamat po. Tama po, siya po ay din sa Jose Rizal University.
Natandaan ko pa to, ha? Natandaan ko pa ito. Nag-aral po kasi ako dyan. Pinag-aral niya ako. Kasi hindi niya ako mabantayan. Sa sobrang pasaway ko nun, kwento ko lang ng bagya, kaya importante sa akin tong DepEd eh. Sa sobrang pasaway ko nun, nag-aral ako sa iba't ibang eskwelahan. UP, 5 taon ako doon. UP Diliman. Lumipat ako ng lahat ng computer school. Dinaanan ko, kaya ang tagal ko sa college eh. Tapos hanggang sabi na nanay ko, dito ka na nga lang mag-aral para mabantayan kita. Walang biro ito, ha? So, alam mo yun, dilema sa akin kasi nahihiya ako pag tarantado ako. Siyempre, nanay ko pa naman yun din. Tapos gagago-gago ako, di ba? Ang pangit naman tingnan nun kasi kasiraan ng nanay ko yung magiging kasiraan ko. Tapos ipinasok niya ako doon sa mga istriktong teacher na magagaling. Uy, binabati ko yung mga teacher ko. Ang naalala kong teacher ko na magaling dyan, yung teacher ko sa math, yung maikli ang buhok, medyo cute. Yung teacher kong yun, sungit-sungit nun. Pag ako nandun sa classroom niya, ang sungit niya. Hindi ko alam kung kursunada ako nun eh. Joke lang po ah. Ang sungit-sungit nun. Pero, pagkasama niya nanay ko, ang bait niya. Parang nag-uusap sila ng nanay ko, sungitan mo yung anak ko ah. Parang ganun. Pero talagang, tapos hindi siya ngumingiti pag ako yung nagtataas ng kamay. Kasi madami kong alam nun. Medyo kasi ako nun eh, bobong matalino. Magaling po ako sa math nun dahil yung nanay ko nga, mathematician po yung nanay ko eh. So alam ko yung math, so tataas-taas ako ng kamay, hindi siya natutuwa pag tama ang sagot ko. Pangalawang pinasok niya sa akin yung teacher namin sa social, nakalimutan ko ng social studies. Pinag-aaralan namin si Rizal nun, ang talino nun, grabe yun. Alam mo, hangang-hanga ako doon sa teacher na yun. Pag nandun ako sa kanyang classroom, talagang dami ko feeling ko nga naging nationalistic ako dahil sa kanya eh. Dahil sa how niya babae ho to, matanda, lola na, sorry naman, kung matanda na ho ito, kasing edad ng nanay ko to. As in, kumari niya. Ganon, pagka nagla-lunch, kahit din yung nanay ko, ito ang kasabay niyang kumain. Parang best friend niya doon. Ang galing ho nito. Nakakatuwa ho ito. Kaya nga sabi ko nga eh, alam nyo, ang mga Pilipino, ang mga kabataan, nakasalalay ang buhay niyan sa pangalawa nilang pamilya. Lagi natin sinasabi yan. Ang eskwelahan, ang mga guro, ang pangalawa nilang mga magulang. Eh kung sila pala ang pangalawa nating mga magulang, eh bakit hindi natin itaas ang sahod ng mga magulang natin? Sana lang ito isa sa magagawa ng paraan ni BP Sara Duterte. Alam nyo, Madam BP Sara Duterte, pag yan nagawa nyo ng paraan, maniwala ho kayo, ang laking kontribusyon yan sa bansa natin. Yung mataas yung antas ng mga guro, paano ho? Taas ang sahod, taas ang training. Ibig sabihin dapat ang guro, they never stop learning. You know why? Knowledge is unstoppable. Knowledge, alam mo yun, umiikot yan. Hindi ho yan stagnant ang knowledge. Kasi bawat panahon, bawat taon, may nadadagdagan tayong knowledge. Marami ho mga pagbabago. Kaya nga, dami nagulat dun sa AI na yun. Di ba yung artificial intelligence na yan? Ang dami yung nagulat dyan. Bakit to? Kasi hindi natin nakakalain na mangyayari yung ganyan. Ayun, nag-i-evolve. Yan po ang talagang dapat yung mga guro natin nag-aaral pa. Hindi ho sila yung mga tipo ng parang pinagbili lang natin ng... Kasi may pasensya na ho, wag ho kayo magagalit. May iba ho talaga mga guro na parang inutusan mo lang bumili sa palengke. Tapos ayun, nagbenta na rin sa mga estudyante nila. May mga ganyang guro talaga, aminin ho natin, yan ho ang kailangang iangat ng ating dapat continuous training. Alam niyo ho ba sa kapulisan natin continuous ang training nila? Ito hindi ho ito ako nagbibiro dahil
Marami yung kaibigan mga pulis mga lalo na yung mga bagong pasok lang. Tuloy-tuloy ang training nila. Sana magkaroon din ng ating ng ating mga guro na tuloy-tuloy. Parang i-require ba sila? I-require sila na hindi sila kasi naalala ko noon, ayoko na lang banggitin meron mga akong guro nung high school na sakit sa ulo parang teacher ka ba talaga? Parang ganun. Yung ganun yung ano mo, parang ewan ko pinabigyan ka lang ba dito? Nagpalakas ka lang ba kaya ka naging teacher? May mga ganung guro Sana Madam BP may angat natin yung antas nila. Kasi pag nakita ng tao na kahit anong pagpupukol nila sa'yo, kasi hindi ka ho titigilan. Maniwala ho kayo sa akin, hindi ho kayo titigilan ni Tambaloslos. Hanggang 6 na taon nilang gagawin yan. Pero kung kayo ay nagiging proactive sa DepEd, maniwala ho kayo sa akin, pag nakita yung pagbabago dun sa DepEd, kasi pasensya na ho, mawalang galang na po kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero feeling ko ang isa sa mga maling na ilagay niyang sekretary ay ang DepEd. Hindi naman sa nilalait ho natin yung DepEd secretary ng panahon ni PRRD, pero parang medyo wala nang mga bagong kaalaman. Kaya nga nagkaroon ng issue, 'di ba? Nagkaroon ng issue sa laptop Hindi ko sinasabing korap po yung sekretary natin noon Kaya lang parang siguro dahil sa dala na rin ng kanyang ayoko naman sabihing edad Hindi maganda. Hindi niya na siguro nabantayan, 'di ba? Kasi nga siguro dahil nga sa ganun nga, medyo hindi niya nabantayan yung mga tauhan niya. Alam nyo, marami rin yung korupsyon sa DepEd na simple lang bumanat. Pero di ba? Hindi niya na nabantayan siguro. Hindi po siya korap. Sa tingin ko, matinuho siya Kaya lang, parang kulang na sa hands-on. Di ba? Dahil medyo nga may katandaan na nga ho. At least ito si BP Sara Duterte, may kamay na bakal ito so pagdating sa korupsyon. Ang kailangan na lang nito, may angat yung antas ng mga guro natin at maging, alam mo yun, maging una-una yung sahod. Sana maiangat ng sahod ng mga guro. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Pasok! Pero, ganun pa man bagamat bumaba nga ang lahat, hindi lang naman po si Inday Sara, pati po si Presidente PBBM, si Vice President Inday Sara pa rin ang may pinakamataas na approval at trust rating sa lahat ng mga namumuno sa ating bayan. So, dun sa mga pinupukol ang BP Sara, well, bahagi lang po kayo nagtagumpay, pero bagsak din si PBBM. Ang hindi kasi naintindihan ng mga pumupukol kay Inday Sara, unang-una, talaga naman pong nagbigay si Inday Sara nung huling eleksyon at talagang pinili na lang niya na suportahan si PBBM bilang isang presidente. Pangalawa, dahil mas mataas ang boto ni Inday Sara kaysa kay PBBM, ano ibig sabihin nun? Dinala rin ni BP Sara si PBBM sa Yan ang hindi maintindihan ng mga unitae na tanso. Na ayaw nilang tanggapin yan. The reason why Marcos won, it's because of BP Sara Duterte. Pagbali-baligta rin na ho natin ang lahat. Ang unang survey na lumabas noon, sobrang taas ni BP Sara Duterte sa pagkapangulo. At pangatlo lang si Marcos noon. Isipin nyo na maigi, isaksak nyo sa mga kokote nyong atay. Diba? Isaksak nyo ho yan. Sobra hong baba nyo nun. Kaya lang umangat yan dahil sumuporta si BP Sara Duterte kay Marcos. Aminin na ho natin yan. Yan ang problema sa inyo Yung yabang ninyo, medyo sumagad na sa linagpas siya ng langit. Tapos ngayon, wala kayong mga utang na loob. Diba? Wala kayong mga utang na loob at sinisiraan na ninyo etong si BP Sara Duterte. Akala ko ba, kaya nga sinasabi ni Roque, akala ko ba,
Uniteam. Pero bakit nyo sinisiraan yung kasama, yung kapartner ni President Marcos, di ba? Kapanalo. Kaya pag pinukol nyo si Inday Sara, pinupukol din nyo ang kanyang ulo na si PBBM. Parang hindi nila nare-realize yun eh. Na package deal itong Uniteam eh. Kaya nga Uniteam ang inilek eh. Kaya kapag ikaw ay pinukol mo yung isa, apektado rin yung isa. Pero siyempre, dahil mahirap ang buhay at inamin naman talaga yan ni PBBM, kaya rin bumagsak ang resulta, ang trust at approval rating ni PBBM. At siyempre, kasama rin niya yung kanyang kapartner. Kaya nga po ako, nananawagan ako. Matagal pa pong eleksyon. Huwag po natin sirain yung pagkakaisa dahil yun yung ating mensahe ng eleksyon. Hello! Ako po umakyat sa kaparehong entablado from north to south ng Philippines. Anong sinabi natin? Ang sinabi natin, kinakailangan magkaisa para malutas ang lahat ng problema. Bakit niyo po sinisira ang pagkakaisa dahil sa inyong ambisyon lamang? Huwag naman po. Itong gera po ng Israel, nung huli po nagkagera dyan sa Israel, yung 6-day war na tinatawag. Kasi hindi na nila kailangan si BP sa susunod na eleksyon. Magiging kalaban na nila. Okay, tama actually. Kaya nga ngayon nilaglag na nila. So makikita ninyo yung ugali nito mga tanso. Ugali ni Tambaluslos. Nagkaroon po tayo ng rationing ng gasolina. Naalala ko pa po yun, batang-bata ako. Ganyan po ang po pwedeng mangyari muli. Kaya importante yung pagkakaisa, hindi na po pagwatak-watak. At kung yan po ay estratehiya para malihis ang issue na nagtataasan ng presyo, wag naman po dahil mas magkakaroon tayo ng solusyon kung nagkakasama-sama yung dalawang ulo. Ngayon lang po tayo sa matagal na panahon na nagkaroon ng parehong ulo. Ang huling pagkakataon po ay yung panahon ni GMA at ni Noli Boy de Castro. 12 anyos po ang lumipas na bago tayo nagkaroon ng nagkakaisang ulo. Pagsamantalahan na po natin yan para tayo magkaisa. Isang tabi muna ang ambisyon. O kung hindi po ambisyon, isang tabi muna yung tampo na dahilan para pukulin ang ating Vice President na Duterte. Wala pong mabuting idudulot ang pagwatak-watak sa panahon na ang daming pagsubok. Kung tunay kayo nagmamahal sa bahayan, gagawa pa kayo ng hakbang para lalong mapalakas ang samahan. At ang aking panawagan, PBBM, naniniwala po ako na talagang sincero kayo na nanawagan kayo sa pagkakaisa. Bakit naman sa buong sambayanan ang hiniling ninyo pagkakaisa? Bakit hindi nyo masabihin ngayon ang sarili nyong kaanak na importante yung pagkakaisa? Nako. Actually, yan ang mga naiisip nung iba na it's time na panahon na para si Marcos magsalita at suportahan niya si BP Sara Duterte. Kung talaga siya ay para sa Uniteam. Yun. Kung talagang siya ay para sa Uniteam at unity ng ating bansa, ang number 1 niyang dapat pakitaan ng suporta ay ang BP Sara Duterte natin. At siguro, maganda rin, kausapin niya na yung kamag-anak niya si Tambaluslos. Tigil na yung pinagagawa. Kasi, Mr. President, you're doing, sa tingin ko, ito mga nakaraan, medyo maayos naman yung ginagawa niya. Nagtatrabaho naman siya, although, hindi natin makukumpara katulad nung kay Pangulong Duterte, pero gayon pa man, nagtatrabaho naman po siya. Kaya lang, tinatrabaho din po yung Vice President natin, pailalim. Sana makausap ninyo yung number 1 ninyong kontrabida dyan na si Tambaluslos at pagsabihan ninyo na wag ganyanin yung Vice President natin. Nasa inyo ang susi Nasa inyo po ang susi. Ngayon, kung hindi nyo matitigil yan, ibig sabihin, wala kayong ginawa. Yun lang ang ibig sabihin.